Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid, ako po si Sis Mariel Picardal mula sa Antipolo Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang salita ng Diyos mula sa Joshua chapter 18 verse 28 at pinamagatang Jerusalem and the final towns of Benjamin. At bago po tayo magpatuloy, tayo po ay dumako sa maikling panalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito, sa buhay na iyong pinagkaloob, sa napakagandang umaga na binigay mo sa amin. Kami po ay humihingi ng kapatawaran at pagpapakumbaba sa aming mga nagagawang kasalanan. Linisin mo po ang aming puso't isipan upang lubos naming maunawaan ang iyong salita. Ihanda mo po ang bawat isang makikinig ng iyong salita sa mga oras na ito, at nawa ang ituturo mo sa amin sa umagang ito ay maging kalakasan at katatagan ng bawat isa sa aming paglilingkod. Itinataas po namin ang katagumpayan sa gawain na ito, at ito lamang po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Ating basahin ang Joshua chapter 18 verse 28. Sa 28 po, Sela, Elap at Hevus o Jerusalem, Gibet at lungsod ng Jerim, 14 na lungsod kasama ang kanilang mga nayon. Ito ang bahagi ni Benjamin ayon sa kanilang mga angkan. Ang Joshua chapter 18 verse 28 po ay isang talata mula sa lumang tipan ng Biblia na bahagi ng aklat ni Josue, kung saan inilalarawan ang mga paghahati-hati ng lupang pangako sa mga angkan ng Israel. Pagkatapos ng matagal na pakikidigma upang sakupin ng Kanaan, ipinag-utos ng Diyos kay Josue na hatiin ang lupain sa 12 tribo ng Israel. Ang talatang ito ay bahagi po ng isang paglalarawan sa lupain o nasasakupan ng angkan ni Benjamin, isa sa 12 lungsod ng Israel. Dito po, tinukoy na Josue ang mga bayan at lugar na napasailalim sa nasabing lungsod matapos nilang sakupin ang lupang pangako. Makikita po natin sa ating mensahe ngayong umaga, ang bawat angkan ng Israel ay binigyan ng kani-kaniyang bahagi ng lupain ayon sa utos ng Diyos. Sa ating talata po ay tumutukoy sa bahaging napunta sa tribo ni Benjamin, kabilang dito ang mga bayan gaya ng Sela, Elap, Gibet, Jerim at Hevus, na ngayon ay kilala bilang Jerusalem, na kung saan ito ay naging sentro ng pagsamba sa Diyos sa panahon ni Haring David. Ang Hevus ay lumang pangalan ng Jerusalem bago ito tuluyang nasakop ng mga Israelita. Ang Hevus ay tinitirhan ng mga Hevusita, isa sa mga Canaanite tribes, at sa panahon ni Haring David ito ay nasakop. Sa kabanatang ito, makikita at palalaman po natin ang katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako na tunay at tapat sa kanyang mga lingkod, na siya ang Diyos na tumutupad kung ano ang kanyang sinabi. Malalaman din po natin kung gaano ba makatarungan ng ating Diyos sa ating mensaheng ngayong umaga, dahil ang bawat tribo o angkan ay nakatanggap ng patas na bahagi ng lupain ng may kaayusan. Kaya mga kapatid, ang talatang Joshua chapter 18 verse 28 ay nagpapakita at isang paalala sa atin na ang ating Diyos ay tunay at may katiyakan sa kanyang mga pangako. Ibibigay niya ang lahat ng bagay ayon sa kanyang kalooban at layunin para sa atin. Kailangan lamang po natin magtiwala, maghintay at sumunod sa kanyang kalooban. Para po sa ating pagtatapos, tayo ay bumasa sa Deuteronomy chapter 7 verse 9. Kaya't pagpakatandaan ninyo, si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos, at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ika-1,000 sanlahi. Mga kapatid, pinapaalala sa atin ng Diyos ngayong umaga na siya ay tunay at tapat sa ating mga pangako. Siya ang Diyos na makatarungan at hindi sinungaling. Kaya ibigin natin ang ating Diyos gaya ng pag-ibig niya sa atin, at tayo ay maging tapat sa Kanya upang tayo ay magkaroon ng pamumuhay na may kapayapaan, kagalakan at pag-ibig na nanggagaling sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat sa mensahe na aming pinagnilayan ngayong umaga. Maraming salamat po sa karunungan na ibinigay mo sa amin. Nawa ay palagi naming itong maalala ngayong mga pangako
pangako ay tunay at tapat sa aming mga buhay. Maraming salamat sa katapatan, sa kabutihan at sa katagumpayan na ibinibigay mo sa amin. Sinasamba at pinupuri ka namin, aming Diyos. Ito lamang po ang aming sama-samang dalangin. In Jesus' name, Amen and Amen. Muli po, maraming salamat po sa inyong pakikinig at pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas pagnilayan ng kanyang salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. God bless!